gumagawa sa aming mga buhay. You always work in us, Lord God, upang patuloy kami so we can be conformed to the image of your Son, Jesus Christ. Salamat, Lord, dahil alam ko, Lord, that you are with us. Sa aming kalagitnaan, you are here, Lord God. Marami pong salamat, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa. We praise you in Jesus' name. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Yan niyo po na pag-usapan natin yung topic for today, Made for His Glory. Pakibasa nga po. Made for His glory. So sa Tagalog, ikaw ay ginawa para sa kalwalhatian niya. Sa kalwalhatian ng Panginoon. Punta tayo doon sa ating scripture, sabi doon, 1 Peter 1, verses 1 to 9. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace to you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen you love, though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Praise God. So, sino na po nakabasa po dito ng book of 1 Peter? Hindi pa? So, last week, sabi ko sa inyo, basahin nyo yung Isaiah. Napakapyawan nyo na ba? Amen. Hindi sumasagot si Ethan, parang hindi. So, sa 1 Peter, konti lang ang chapters niya. Kaya siyang basahin in one sitting. Yung mga dinidisciple ko po sa Bicol, lagi ko sinasabi sa kanila, kung 5 chapters lang, bakit hindi nyo nabasahin ang buong? Kasi minsan pa, unti-unti, 1 chapter per day. So kung maikli lang mo, why not basahin in one sitting? And yung 1 Peter po, nasulat siya, balik tayo sa chapter 1. Tingnan natin Sa 1. Alright. 1 Peter 1. Sabi doon, para kanino pa ang 1 Peter, yung epistle kung bakit siya nasulat. Para siya sa pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Itong mga to, yung time po na to, I think several years had passed. Si Jesus nag-ascend na into heaven, tapos marami ng mga Christians all over. Ngayon, si Emperor Nero of Rome, ang ginawa niya, tinugis niya lahat ng mga Kristiyano, pinahuli niya, lahat-lahat ng mga persecutions ay naranasan ng mga Christians that time. So lahat, sinunog sila, pinakain sila sa leon. Mamaya may papakita po ako sa inyong video. Pinakain sila sa leon, nagupit sila, kinulong sila, ginutom sila. So ganun po yung mga Kristiyano dati. So sabi ni Peter, ang ginawa niya, ni-remind niya yung mga, ang tawag kasi sa kanila, diaspora. So yung mga, ang diaspora, ibig sabihin yung mga nagkalat ng mga Christians all over the place. Alam mo po, nung time na yun, nagtatago na yung iba talagang pupunta sila sa mga hiding place, sa mga hideouts para magtago lang kasi nangangalit ang buhay mo pag Kristiyano ka. Kasi, during that time, kung sino yung emperor, yun lang yung Diyos mo. Emperor is considered as God in their time. At dapat ibigay mo lang yung allegiance mo
to the emperor. Eh yung mga Christians, kanino nila binigay yung allegiance sila, yung faith nila sa Panginoong Jesucristo. Kaya nagagalit yung mga Romano, pinapersecute nila sa lahat ng area, talagang pinapersecute nila. Ngayon si Apostle Peter, nag-encourage siya sa mga Kristiyano. Ni-remind niya yung mga Kristiyano during that time na yung existence and yung tribulations are ultimately designed to bring glory to God. Do you believe that even in your tribulations, even in the persecution, God is magnified? Amen? Amen. Ha? Alam niyo po, nung time na to, kasi nung time na to, nag-uusap kami ng mga co-leaders namin sa church. Tapos, pinag-uusapan namin, what if hindi nagkalat ang mga Kristiyano? What if doon lang sila sa Israel? What if tinago lang nila yung gospel at sila lang ang nakinabang? What if hindi sila pinersecute? Tingin nyo sino naligtas? Israel lang. Paano tayo ng mga hintil? Ha? Pero alam nyo, yung kalooban ng Panginoon yung nangyari. And sabi sa Romans, all things work together for good. Yung dispersion ng mga Kristiyano during that time, di ba? Pumunta sila sa iba't ibang lugar. Ha? Sabi dito, pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, lahat yan, iba't ibang lugar, and they are real places. Yung mga Kristiyano, pag napupunta sila sa ibang lugar, mag-share sila ng gospel. Pag pinipersecute yung Kristiyano during that time, lalo silang umiinit. Lalo silang nagiging masigasig. Tayo ba? Nag-comment lang ng konti si sister, ayaw magsimba, ayaw ko na. Ayaw ko dyan, hindi niya naman ako like. Na? Yung mga Kristiyano during that time, once persecuted, lalong naglalagablab yung init nila sa pananampalataya. Ha? Kaya naman, kung titignan natin in a bigger picture, kalooban ng Panginoon. Kasi, gusto ni Lord na yung gospel ay marinig ng lahat ng nilalang sa mundo. Amen ba? Amen. Amen. So, si Peter, in-emphasize niya yung God's active role in their salvation and trials they face. No? So, in-emphasize ni Peter na ang Diyos kahit nasa persecution ka, kahit nasa paghihirap ka, si Lord may plano, may purpose. Naniniwala po ba tayo doon? That even in persecutions, even in trials, even in the bad and the ugly circumstances that we are facing, God has a purpose. Amen? God has a purpose. Pakisabi nga sa katabi mo, God has a purpose. At ang purpose ng Panginoon is to glorify His name. Kung titignan natin sa buong Bible, ang pinaka-message ng Bible is Jesus, no? Yung redemption, yung glory ng Panginoon, yung redemption ng Diyos sa tao for the glory of His name. Kaya naman yung title ng topic natin ngayon, You are made for His glory. Sabihin mo sa katabi mo, you are made for God's glory. Ha? Hindi ka ginawa para sa Kanya. Sa ano mo? Sa minamahal mo. Ha? Ginawa ka para papurihan ang Panginoon. Amen ba? That even in the midst of present suffering, ang Diyos pa rin ang mapapurihan. Amen po? So may gusto akong i-highlight, 3 lang, in this passage na binasa natin sa verses 3 to 9. First is divine election. Okay. Pag sinabing election, pinili. Pag sinabing divine election, si Lord ang pumili. Ha? How I wish sa Pilipinas si Lord na lang ang pumili ng mga ano. No? No? Pero hindi. Pero I think puling ka to, no? But may purpose ang Lord. Ha?
I think the Lord is, alam mo yan, ina-expose si Lord ang lahat. Para ang Pilipino ay matuto, magluklok na kayo ng maayos. Na maayos na mga leaders. Okay, so yung divine election, no? Nasabi doon sa verse, balik tayo sa verse 2, 1 Peter, sabi doon, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace be multiplied to you. So si Lord yung pumili sa'yo. Ha? Si Lord yung pumili sa atin. Sabi ni Jesus Christ, hindi ikaw ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa'yo. Bakit ka Kristiyano? Bakit ka nagpupuri sa Panginoon? Bakit ka narito? Kasi pinili ka ng Panginoon. Lagi mong isipin, hindi ikaw ang pumili kay Lord. Si Lord ang pumili sa'yo. At dahil pinili ka ng Panginoon, you are a child of God. Ha? At si Lord ang tatay natin. We have a Heavenly Father who is above, who loves us, and who takes care of us. Naniniwala po ba tayo doon? Ha? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ni Lord. At kung alam mo na anak ka ng Panginoon, kung alam mo yung mga promises ng Panginoon, that He loves you, He will provide for you, He is for you, not against you, you will be confident to live life to the fullest. Bakit? Anak ka ng Diyos. Nung time po na down ako doon, sobrang down ako doon kasi parang nagsabay-sabay yung problem ko. Hindi naman sobrang laki, pero minsan kasi tayo yung nagmamagnify yung problema, so sobrang kakaisip natin. Sabi ko, pag may babayaran ako sa school, may babayaran pa ako sa yung school ko, may babayaran ako sa school ng anak ko, may babayarin. No? Tapos, alam mo, tapos parang nagsabay-sabay siya. Tapos yung isang preacher na in-invite dun sa church, sabi niya, bakit ka, I know it's for me, sabi niya, bakit ka nag-aalala kung alam mong anak ka ng Diyos, bakit ka nag-aalala? Bakit ka nag-aalala kung alam mo that the Lord is your good provider? Bakit ka nag-aalala kung alam mo na si Lord yung good shepherd natin? Ha? Hindi lang si Lord basta shepherd, He is our good shepherd. Ha? At siya ang bahala sa atin. Ha? Tayo, nung pinili tayo ng Panginoon, when He elected us, divinely elect us, para maging anak niya, at para magkaroon tayo ng divine inheritance. Ha? So yung divine inheritance natin, nandito yun. Sa 4. Sabi na to, an inheritance incorruptible and undefiled and does not fade away, reserved in heaven for you who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So meron kang pamana. Wala ka man daddy na rich dito sa lupa, but you have a daddy in heaven and you have an inheritance. Whether you like it or not, meron. Ha? Pero yung inheritance na yun ay hindi yun material. Na nauubos, na nasisira. Ha? Yung inheritance na yun, sabi doon, it's, ano yun? Incorruptible and undefiled and does not fade away. Ha? I can only imagine that si Papa, nag-enjoy siya sa inheritance niya. I can only imagine, nung mga nakaraan recent days, sabi ko, Lord, parang nakaka-homesick naman dyan. Pero alam ko naman, di mo pa ako kukunin kasi may mga anak ako. Sabi ko nga, alam ko naman, pero there are moments na parang gusto mo sumilip. Kasi alam mo, sabi ni Apostle Paul wala pang words to describe him. Wala. Kasi sobrang ganda niya. Yung wonders ng Panginoon is, hindi mo siya ma-express into words. Kasi sobrang ganda. But you have
May pamana ka. Meron kang inheritance. Ha? Mayaman ang daddy natin. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, may daddy tayo mayaman. We have a rich daddy. So si Lord yon. So yung inheritance natin is reserved in heaven. And you know what? God, sabi daw, you are divinely elected. No? God uniquely picked you before the foundation of the world. Bago niya palalangin ang langit at lupa, bago niya palalangin ang lahat ng mundo, nakita ka na ng Panginoon. Naniniwala ka ba doon? In God's foreknowledge, dahil si Lord alam ang lahat ng bagay, in God's foreknowledge, alam ni Lord na in this moment, uupo ka sa upuan na yan para makinig ng salita niya, para maunawaan mo na anak ka ng Panginoon. Ha? Naging anak ka sa magitan ng kanyang biyaya dahil sa Panginoong Hesukristo na tumubos sa atin. Don't you know that you are in Christ? Ha? Tayo ay nasa Panginoong Hesukristo. And whenever you come to the presence of the Lord, ang nakikita niya yung righteousness ni Jesus at hindi ikaw. Ha? Amen. Amen? So before the foundation of the world, God saw you. Ha? Kilala ka ni Lord by name. At ngayon sinasabi ng Panginoon that I elected you to my kingdom. Amen? Amen. So punta tayo sa number 2. Ano yung number 1? Divine election. Number 2 is, pakibasa nga, Divine refinement. divine refinement. Punta tayo doon sa verse 6. Sabi doon, pakibasa nga po sa verse 6 and 7. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory of the revelation of Jesus Okay. Christ. Sabi doon sa 6, in this you greatly rejoice, though now for a little while. Ha? Sabi doon, though now for a little while. So feeling mo, may mga times sa yung trials and persecution na nararanasan mo, ang tagal-tagal. Pero sabi ng Bible, it is for a little while. Bakit? In God's divine perspective, sandali lang ang araw. Ha? Sabi po sa Bible, 1,000 years here on earth is just one day in God's court. Amen. So yung 100 years dito sa lupa, wala pa nga sa isang araw sa Panginoon. Ha? So, yung mga pinagdaraanan po natin, yung trials and testings and tribulations, sabi doon, though now for a little while, no? If need be, you have been grieved by various trials. Ano ba yung mga trials na pinagdadaanan natin? Ano-ano ba? Walang pera? Walang pera? Walang pera? Hindi. Walang pera lagi? Walang pera? May Karamdaman, kalusugan? kalungkutan, Kalungkutan. So marami. Dito sa Pilipinas, nako. So marami. Sabi doon, various trials. Pero ang sabi doon sa 7, that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So, pinadadaan tayo ng Panginoon in divine refinement. Bakit? Ano sabi doon? Yung genuineness of your faith para mailabas. So, pag may pinagdadaanan po tayo ng mga problema, pagsupok, bakit yan inalaw ng Panginoon? To destroy you? No. Bakit yan inalaw ng Panginoon? God allowed these things to happen not to destroy you but to refine you.
Hindi ba sa asukal, nire-refine yung asukal? Bakit may nakikita tayo sa label? Refined sugar. Di ba? Sabi naman dito ni Apostle Peter, yung pananampalataya natin ay katulad ng isang ginto. Naalala ko dati nung nag-intern po ako sa Cam Norte. Alam niyo Cam Norte? Sa Bicol, no? Sa Paracale. Alam niyo yung Paracale? Hindi. So sa Cam Norte po, yung Paracale, yung maraming ginto. Alam niyo? So maraming ginto doon kasi marami talaga nagbuhay doon. So doon po ako na-assign. Actually, yung pangalawang place yun, doon saan ako na-assign. Kasi una Catanduanes. Sa Bicol din yun. So pangalawa Cam Norte. Tapos umiiyak ako noon. Sabi ko, Lord, ba't mo ako dito dinala? Kasi sabi, pangit daw dito. Dami kong reklamo kay Lord. But you know what God taught me? Ang dami niyang tinuro sa akin dun sa place na yun. And yung kinaayawan ko na lugar, doon pala ako mag-e-enjoy. Bakit? Kasi ang daming tinuro sa akin ng Panginoon. At isa sa mga tinuro sa akin ng Lord doon, yung mga tao kasi doon, yung mga members doon sa church, nag-aano sila ng ginto, nagbukay, magbukay sila ng malalim sa mga lupa. Tapos makakakuha sila ng mga ginto. Pero yung ginto na yon, hindi siya yung, makikita mo na ginto agad. So meron silang ginagawang procedure para makuha yung ginto. Meron silang parang platter na aluminum. Tapos ilalagay nila doon yung, I think yung basta meron sila doon ilalagay ng mercury. Tapos doon nila, tapos pinakita sa akin yung isang member doon sa church. Sabi niya, ganito Ate Hana ang pagkuha ng ginto. So nakikita ko, yung silver, humihiwalay siya doon sa ginto. So it purifies, it refines little by little. At doon mo nalaman na ang silver ay dumi ng ginto. Dumi lang siya ng ginto. Kaya yung mga mag-gold ka na, hindi, joke lang. Mahal din naman yan. So, doon ko nakita, no? Na wala ako kay Danica. Kasi nagano siya silver. So, nakikita natin na may proseso. No? Doon mo ma-appreciate na God is refined. Nung pinapakita sa akin ng mga sabi ko, ano pala? Hindi pala siya yung instant na gold. No? So, meron palang mga ganun na process. Pero in-impress sa akin ng Panginoon, ganyan din yung pananampalataya. Nire-refine ko. Yung pananampalataya mo, kasi sabi sa scripture, God gives us a measure of faith. Minsan, binigyan ka lang ng ganyan ni Lord. So, i-refine niya yan. Palalaguin niya yan. So, paano niya palalaguin at i-refine? Through trials, testings, and tribulations. But remember, pag inalaw yan ng Panginoon, those trials, testings, and tribulations are not meant to destroy you, but to refine you. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya tayo pinapadaan ng Panginoon doon? Sabi doon, He reveals the authenticity of your faith. Kaya naman minsan, sa isang, marami akong nakita na, marami na, as in talagang marami, kasi lumaki ako sa church. May mga time na biglang nawala sa church. May binagaan ng problema. Ang hirap kasi, kung sumunod ako kay Lord, wala na, ang dami ng bawal, ganito, ganyan, bawal, ganito. Ang dami, so kaunti pa nga lang yan eh. But God allowed that to happen para ilabas yung authenticity ng pananampalataya. So now you understand bakit inaalaw ng Panginoon. Now you understand bakit pinapadaan ka niya sa ganyang daan para matuto ka, para lumago yung pananampalataya mo, and to refine it for the glory of His name. Ayaw ni Lord ng forever kang baby Christian. Naniniwala ba kayo doon? Ayaw ni Lord na 10 years ka na sa church, pero isang memory verse na alam mo. John 16. Ayaw ni Lord na hindi ka malago. You are meant to grow. Sabi mo sa katabi mo, you are meant to grow.
Gising pa. Sabi ko, tulog na ba tayo? Ay, gising pa ba tayo? So you are meant to grow. Dinisenyo ka ng Panginoon para hindi maging bonsai Christian. Dinisenyo ka ng Panginoon para lumago. Ha? Lumago para maging kagamit-gamit sa kanyang ubasan. Hindi para maging baby Christians ka na pag konting may comment sa'yo, ayoko na, hindi na makasasala. Ayoko na, umuulan, ayoko, hindi mo na. Ay, wala akong damit. Nalala ko yung may napanood ako sa Instagram nun eh. Sabi na ng isang babae, yung pastor niya, Pastor, wala akong damit, hindi yung damit. Pastor, wala akong papatin sa yung ano niya, yung inaalagaan. Pastor, wala ako sa hinakay sa kotse. Ano pa ba dahilan mo? There are, kung i-compare natin yung mga pinagdadaanan natin, various trials and testing, compare sa mga Kristiyano nung una, sa Biblia, yung mga ini-encourage ni Apostle Peter, sila pupugutan ng ulo, sila pinabalatan ng buhay, sila pinapakain sa leon, yun yung mga various trials sila. Pero tayo, umulan lang kayo magsimba. Nag-comment lang si sister or brother, nasaktan ka, hindi na ako magsisimba. Hindi dapat ganun, ha? Sabihin mo sa katabi mo, grow out. Grow out. No? Lumago tayo sa pananampalataya. Pastora Brenda. There is no breakthrough without the breaking. Amen? Ulitin ko. There is no breakthrough without the breaking. At bakit ka pinapadaan ni Lord sa mga ganyang pagsubok? Para magkaroon ng breakthrough sa buhay mo. Para mas lalo mo siyang makilala. Alam nyo, sa mga trials na napagdaanan ko, marami na din siya. Marami na. Pero, sa bawat pagsubok na inalaw ng Panginoon sa buhay ko, alam nyo yung tinuturo sa akin ni Lord, mas lalo siyang nagpapakilala na siya ang mabuti kong Ama na nasa langit. Lalo siya nagpapakilala sa akin na hindi niya ako pinapabayaan and His nature is always good. Despite ng mga thoughts ko na parang hindi naman maganda to Lord, pero sa plano ng Panginoon, maganda. In eternal perspective, maganda. Amen? Amen. Amen. So, tayo ay pinadadaan ng Panginoon. God molds and refine us to be conformed also to the image of Jesus Christ. Ang goal ng Panginoon ay maging ka-image tayo ni Jesus Christ. Ang goal natin into Christ likeness. Amen? So yun yung mga reason kung bakit tayo nire-refine ng Panginoon. Yung pananampalataya natin. Number 3, ang sabi doon. O, number 1, ano yung number 1? Divine election. Number 2, divine refinement. Very good. Number 3, divine glory. So, kung sa divine election, pinili ka ng Panginoon para sa kingdom niya, para maging anak niya, para makuha mo yung inheritance mo, that prepared beforehand. Kung sa number 2 naman, divine refinement, nire-refine ka ng Panginoon yung pananampalataya mo, bakit ka dumadaan sa trials and tribulations. Sa number 3 naman, divine glory, tinawag ka ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. Naniniwala po ba tayo doon? You are made for God's glory. Amen? Ang buhay natin ay dinisenyo ng Panginoon para magbigay ng kalwalhatian lamang sa Kanya. Hindi sa iba. Kalwalhatian sa Panginoon. Amen po? So God saved you by His grace. Naniniwala po ba tayo doon? Sabi sa Ephesians, you have been saved by grace through faith, not of yourselves. It is the gift of God, so no one can boast. So you are saved by grace. Grace, hindi sa pamamagitan ng iyong sarili
the glory of His name. Para sa kapurihan niya. Amen po? Kaya nga, kung ginawa ka ng Panginoon, yung binigay niya na buhay na yan sa'yo, kung ibinibigay, kung sinusustain ka ni Lord every day, ibigay mo yung best mo sa Panginoon. Ha? Alam niyo ba yung, hindi ko alam kung alam niyo, pero sabi ko sa isang kanta, hindi pwede na. Hindi pwede na sa Panginoon. Pwede na yan. Okay na to. Okay na to. Ha? Hindi po pwede ganun sa Panginoon. God expects us na ibigay natin yung the best sa Panginoon, hindi yung tira-tira. Huwag mo ibibigay yung tira-tirang buhay natin sa Panginoon, tira-tirang oras natin sa Panginoon. Pag magdi-devotion ka, you make time for His Word. Amen? Kasi sabihin natin, Lord, okay lang ba 5 minutes na lang? Kasi wala na oras eh. Okay lang ba Lord, 10 minutes? 30 minutes? Pero nakakapag-Facebook tayo 1 hour. Nakapag-Instagram tayo 30 minutes. Ganun ba ka mag-Instagram? Na 2 hours eh. Nakakapag-Netflix tayo 3 hours. Nakakapag-K-drama tayo magdaman. Sabi ng isang isa sa mga disciple ko dati. Sabi ko, kasi may napanood ako na show sa Netflix na na-catch yung attention ko. Tapos sabi ko sa kanya, medyo napagod ako kasi parang ang tagal pala matapos nito. Tapos sabi niya, bakit Ate Han? Sabi ko, bakit? Natutulog ka pag nag-aano na to. Sabi ko, bakit? Hindi pwedeng matulog kasi kami hindi natutulog. Tatapusin daw nila yung isang palabas ng buong magdamag para makuha nila agad yung kwento. Sabi ko, ano naman pala? Hindi ba tayo nagigilty sa ganon? Ha? Nakakapagbigay tayo ng time sa ibang bagay. Ang tagal pa, kaya ng isang araw, pero pagdating sa salita ng Panginoon, konti, tira-tira, hindi mo pwedeng ganon. Ha? At sinasabi ng scripture ng passage na binasa natin, we were made for God's glory. Nilikha ka ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. Kaya ibigay natin yung the best natin sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Ano yung number 1? Ulit tayo. Divine election. Number 2? Divine refinement. Divine glory. Yung divine election, ano yung sabihin nun? Pinili ka ng Lord para sa kingdom niya. Binigyan ka niya ng inheritance. And divine refinement, nire-refine tayo ng Panginoon, yung pananampalataya natin, para mag-grow tayo. Para hindi tayo mag-stay na ganyan lang. And number 3, divine glory, because you were made for the glory of God. Amen? Amen. Amen. So sabi doon sa James 1:2-6, basahin natin. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to you. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. So, connected to doon sa divine refinement. Na pag pinapadaan tayo ng Panginoon sa various trials, ano sabi doon? Count it all joy. Kaya ba natin sabihin yon? Na pag meron tayong trials sa pinagdadaanan, count it all joy. Bakit? Ang purpose ng Panginoon para mas lalo kang ma-refine. Lumago ka, makilala ka niya, makilala mo siya bilang Diyos mo na may pakialam sa iyo. Sabi sa scripture, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kung may mga tao man na walang pakialam sa iyo, pues si Lord may pakialam. Amen? So may pakialam si Lord. So sinama ko dito yung 5 kasi sabi doon, if any of you lacks wisdom, ang context kasi dito, trials. So whenever you are facing trials and tribulations in your life, you ask the Lord for wisdom. Ask the Lord for wisdom. Lord, paano to? Anong gagawin ko? Ha? And sabi mo sa Romans
8:18-19. Pakibasa nga po ng malakas. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Ang sabi doon, si Apostle Paul nagsabi nito, yung mga sufferings in this present time are not worthy to be compared to the glory shall be revealed in us. Nai-imagine niyo ba kung gaano ka-glorious ang future natin with Jesus? Ha? Napapayawan na ba sa inyo yung millennial kingdom that the Lord Jesus will reign here on earth for 1,000 years? And we will reign together with Him. What a glorious day! Ha? What a glorious day! Sabi ni Apostle Paul, i-paraphrase natin, wala akong pakialam kahit anong pinagdadaanan ko dito sa mundo. Actually, si Apostle Paul, ang dami niyang pinagdaanan. Alam ba natin yon? Kung isi-search natin, si Apostle Paul, kinulong siya. Ha? Kinulong siya. Ano yung pinaka-dungeon? Yung kailalim-laliman ng mga kulungan. Doon siya ikinulong. Kinagupit siya. Ang dami niyang pinagdaanan, lahat ng persecution, yung dati siyang Pharisee, yung mga kasama niya, pinakulong siya. Alam niyo, lahat pinagdaanan ni Apostle, pero wala siyang pakialam. Ang sabi doon, it is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us in the future. Ha? Kung ano yung pinagdaraanan natin ngayon, temporary lang yan. Lilipas yan. At pagkatapos yan, may you grow in faith more. And may you know the Lord more in your life. Amen? Ang sabi daw sa 1 Peter 5:10-11. But may the God of all grace who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So ulitin ko, si Lord, dinisenyo tayo. Tinawag tayo to His eternal glory. Minsan ba na-imagine nyo yung glorious day na makakasama natin si Jesus face to face? Minsan ba na-imagine natin na what if bukas, hindi ko naman sinasabi what if lang, what if bukas kunin ka ni Lord? Ready ka? Walang sumagot. Ready ka? Amen. No? Pero wala mo na susunod. No? What if dumating yon yung time na yun? Nai-imagine mo ba kung gaano ka-glorious yun yung araw na yun? Nai-imagine mo natin yung rapture kung gaano ka-glorious yun, kung gaano kaganda na Lord, it is beautiful. Ha? Na ang maging goal natin sa buhay natin, Kristiyano, ay mapapurihan natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen! Amen! Pakiulit na amen? Amen! 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 So, papurihan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay. Because you are made for His glory. Sister Chanel, pwede pakinig po. May papakita po ako sa inyong video. Ayaw ko lang iiyak. Joke lang. Pero papakita ko po sa inyo. Pakipanood ko. Konti lang naman oras. Dali.
natin yung ganun. Yung mga pinagdaanan, yung mga unang-unang Kristiyano, is nothing compare, no? Doon sa mga pinagdadaanan natin, they sacrifice, they suffer for the gospel para mapakinggan mo rin ngayon. Amen? And now, God is telling us today that you are made for His glory. Kung tinawag ka niya, gawin mo. Paggamit mo ang buhay mo para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Amen po? Sabi ko, God owns you. He divinely picked you to be part of His kingdom. He divinely refines you to be conformed to the image of His Son. And divinely designed you to give glory to Him. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede ba yung first of worship team na awitin natin yung isang song na nirequest ko kayo. Kunin na natin ang pagtuloy ng ating Panginoon. So, as we sing the worship to the Lord, lagi nating tatandaan na kaya tayo narito ay dahil pinili na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Dapat siya'y pasalamatan dahil ikaw ay anak niya at ikaw ay pinili niya. Nagtagumpay ka na, kapatid. Dahil siya mismo ang pumili sa'yo at hindi ikaw ang pumili sa kanya.
aming buhay ay inaalay lamang namin sa iyo, Panginoon. Because you own us, Jesus. Ang buhay namin ay para lamang, Panginoon, sa iyong kapurihan. And Lord, here's our lives. We are giving this to you, Jesus. Hayaan mo na patuloy mo kaming gamitin effectively, mightily, Lord God, your kingdom para sa kapurihan ng iyong pangalan. Maraming pong salamat, Lord, for blessing us today, for reminding us, Lord God, na kami ay pag-aanin mo. For reminding us, Lord God, that you are refining our faith. And for reminding us, Lord God, that we are made for your glory. Maraming pong salamat, Panginoon. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and forever, both now and forever. Amen. Palakpakan po natin ang Amen. Hindi po tayo nakatayo. May I ask the newcomers who have not accepted Jesus Christ as your Savior. Bisita po natin ano po? Diba? Ha? Elisa. Ayasha, halika dito. At saka si Maria. Yan. Amen. Amen. So, praise God. Dito. Sumunod kayo sa panalangin sa amin. Dakilang Ama, marami pong salamat. Hindi mo po maraming salamat na ako'y pinili mo bilang para yung maging anak ng Diyos. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Manahan ka sa aking puso, simula ng araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, we pray for the believers and Marian was been delivered from epilepsy, and I pray that the Lord will continue to heal her completely. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong kapangyarihan na patuloy mo namin nararanasan sa oras po ito. Dalangin ko, Panginoon, ang mga sila, Panginoon, na dinala mo dito sa oras po ito, sa dakong lugar na ito. Naniniwala po kami, Lord God, na hindi ito aksidente. Lord, ikaw ang nagtakda ng oras na ito upang nakapakinig sila ng iyong salita, upang mabuksan ang kanilang mga puso sa kapangyarihan ng iyong magandang balita. And Lord, thank you po na patuloy mo silang ingatan, pagpalain, at pagalingin, Panginoon, sa kanilang karamdaman. And Lord, hayaan mo na patuloy mo silang gabayan upang patuloy nilang makilala bilang Panginoon ng kanilang mga buhay, bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Lord, we thank you, pagpalain mo sila, at hayaan mo, Lord, na ingatan mo sila upang patuloy sila, Lord, na lumago sa iyong iglesia. Lord, we thank you and we magnify your name in their lives in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Lord, so just to continue to worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah, Jesus. We honor you. We magnify your name, O Jesus. Hallelujah. And as we sing the bridge, ilagay natin ating puso at isipan. Dahil tayo ay pinili ng Panginoon.
Thank you po sa ating lahat. Ilan po tayo sa ating pag-ulat. God bless you. Daw may matanda nga daw. Mami, ikaw. So,